ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reasons to Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reasons of Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministries Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Amin pong ikinagagalak na muling makadalaw sa inyong mga tahanan sa pamamagitan po ng programang Reasons of Faith. Tayo po ngayon ay live na magbo-broadcast. Ang petsa po natin ngayon ay Marso 14 sa taong 2020. March 14, 2020. At ang oras po natin ngayon ganap na alas 2:58 po ng hapon. At amin pong patuloy na inaanyayahan kayo na sawahan kami sa buong oras ng pagtalakay ng paksang may kinalaman po sa mga tanda ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Ito pong muli ang inyong lingkod at kaibigan si Brother Melvin Sarmiento. Kasama ko po ang akin pong unikaihan na magsisilbing technical po sa atin, si Princess Alia Sarmiento, isang 12 years old na bata na atin nung sinasanay sa gawain ng atin nung Panginoon. At kayo po ay patuloy din naming inanyayahan na magtanong po kayo, mag-forward po kayo ng inyong mga katanungan dyan po sa ating Facebook account ng Reasons of Faith at amin pong ipaglilingkod po ito sa inyo. Okay, so bago tayo lubusan dumako sa pagtalakay sa mahalagang paksa ngayong araw, amin po kayong inanyayahan sa pagtatalaga sa ating Panginoon. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa natatanging pagkakataon na ipinagkaloob ninyo upang magamit ang programang ito na bilang daluyan ng inyong mga salita sa aming mga kaibigan na sa kasalukuyang panahon ay nagugulumihanan dahil sa mga pangyayaring nagaganap sa aming paligid at sa buong sanglibutan. Dalangin namin na ang Santong Espiritu ang umakay sa amin upang magbigay ng matibay na pananampalataya, pag-asa, katatagan ng loob, na pagtiwalaan ang inyong salita at ang inyong pangako. Ano man pong uri ng kasalanan na inyong nakita, nawa ito, Ama, inyong linisin, patawarin upang ito hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan. Ito po ang aming samot hiling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so diretso na ho tayo sa ating paksa. Kung maaaring magtaka kayo bakit Sabado po natin isinagawa ang atin pong live at hindi tuwing linggo, sapagkat may mga espesyal na bagay na dapat ho nating maintindihan ho mga kaibigan, lalo na sa atin hong kapanahunang ginagalawan ngayon, na ikinababahala po ng marami nating mga kababayan, at hindi lang basta mga kababayan, kundi mga tao sa atin pong buong sanglibutan, dahil po dito sa tinatawag na coronavirus. So ngayon, nais po namin kayong dalhin sa isang pag-aaral na kinakailangan ho kasi na maging malinaw sa ating lahat kung ano po yung mga bagay na atin hong iniisip, yung ating mga kinatatakutan. Maaring hindi po alam ng marami na yung mga maliliit na bagay, yun po yung ating ginagawang major things, samantalang yung mga major things, ginagawa nating mga minor things. Yung malaki, ginagawang maliit, yung maliit, ginagawang malaki. So titingnan natin sa perspektibo ng Biblia. Ang salita mismo ng Diyos ang siyang aakay sa atin upang makita natin ang kabuang tagpo ng atin hong kasalukuyang sitwasyon na ginagalawan, na nagdudulot po talaga ng takot at pangamba sa maraming mga tao. Nawawalan ho sila yung iba sa kanila, nawawalan ng lakas ng loob para, kumbagay, harapin ang mga bagay na atin pong nararanasan sa kasalukuyan. Nawa, ang salita ng Diyos ang magdadala sa atin sa kapanatagan sa mga oras na ito. Ngayon, bago ko lubusang idako ron, gusto ko po munang i-anunsyo sa inyo, dahil nga po sa kaganapan ngayon at sa mga precautionary measures na ginagawa po ng ating national government, of course kasama yung ating mga local governments, yung regular ho na dinadala naming programa at dadalhin pa, gaya ng madalas ko pong i-announce dito, ang opening ng Reasons of Faith Bible Institute Season 4 ay mapupustun ho muna. Supposedly itong darating na 4th Saturday or 4th Sabbath ng kasalukuyang buwan, March 28, hindi ho muna matutuloy.
Dahil nga po sa mga precautionary measures na isinasagawa ng ating gobyerno, kinakailangan ho nating makiisa doon po sa tinatawag na pag-iingat na hindi magkaroon ng maramihang pagkahawa. Kaya po yung atin pong local na iglesia naman ay pansamantalang nagbigay ng tinatawag na pagsasara ng atin hong mga lokal na iglesia, at marami po naman ang nakiayon po doon sa bilang atin din pong paggalang sa isinasagawang pamamaraan ng ating national government at local government. Nakikiisa po tayo, hindi nangangahulugan na tayo po'y takot at walang tiwala sa Diyos. Hindi po doon ang usapin, kundi ito po'y pakikiisa at atin pong ipinapakita na tayo po ay mga lingkod ng Diyos na marunong sumunod sa patakaran ng ating hong komunidad, ng ating local government, lalo na ng ating national government. Ang mga Seventh-day Adventist masunurin ho yan as long as ang ipinapatupad na batas ng ating gobyerno ay hindi naman lumalaban sa salita ng ating Panginoon. Kami po'y magiging masunurin dyan. So ang opening supposedly itong March 28 ay hindi ho muna matutuloy ang ating Reasons of Faith Bible Institute Season 4. Sa atin hong mga kababayan na sa iba't ibang bahagi ng atin pong sanglibutan, lalo na sa bansang Amerika, sa Australia, sa Japan, sa Italy, sa Canada, yung mga naka-enroll ho kasi yung mga nabanggit kong lugar na yun, Singapore, Taiwan, at sa ibang bahagi ng ating Pilipinas, enrolled online, ay hindi ho muna matutuloy at i-anunsyo na lamang ho namin kung kailan ito ating pasisimulan. Kasi sa ngayon, kumbaga kinakapa pa ng atin hong, kumbaga ng sitwasyon natin kung ano ho ang magiging susunod na kaganapan. Kaya ngayon din, yung atin hong paki-flash screen, Aliyah, yung ating Spirit of Prophecy series every second Saturday. Supposedly ngayon yan, hindi ho muna natin itutuloy yung regular na lecture dyan sapagkat ginagawa ko yan doon mismo sa lokal na iglesia ng Pasig. Kaya nga ngayon, ang inihanda po natin na topiko sa inyo ay patungkol dito sa mas malawak na perspektibo sa nangyayari ngayong scare or takot sa nagaganap na coronavirus. So, ito pong topic natin ay inilaan para ho dito sa bagay na ito, para mapanatag ho ang marami at tumingin tayo sa mas malawak na perspektibo. Okay? So, simulan na ho natin. Ang atin hong pag-uusapan is the signs of Christ coming. Ang mga tanda ng pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay madalas na nababaliwala kahit doon sa mga taong sinasabing nasa relihiyon o mga relihiyosong tao. Maaaring alam nila na may katapusan ng sanglibutan, pero hindi nila nakikita sa kabuuan na yung katapusan ng sanglibutan ay nakasalalay doon sa pagdating ng ating Panginoon at ano ang ating magiging tugon o response dito po sa very urgent na panawagan ng Biblia na maghanda tayo sa katapusan ng sanglibutan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Kung alam natin na darating siya, papaano tayo maging handa at papaano manatiling handa. Marami sa mga tao ngayon, ang pinaghahandaan ho ay dahil takot sila na baka magkaroon ng lockdown na hindi na sila makalabas sa kanilang mga tahanan. Kaya yung iba, maging yung mga relihiyosong tao, ay talaga nagpapanik, bili dito, bili doon. Nakikita ho natin yung talagang takot sa kanila. Samantalang tayo po naman, alam natin kung ano yung sinasabi ng Biblia at yan po ang aming ibabahagi sa inyo. Para kayo din po naman ay mabiyayaan ng kung ano yung sinasabi ng Diyos sa bawat isa sa atin. Naniniwala din naman po ako na maraming mga relihiyosong tao talaga na aasa rin sa Diyos. Kaya lang kung minsan dahil sa takot, nagkakaroon sila ng mga maling desisyon, maling prinsipyo, maling paninindigan. Dahil alam niyo po, ang taong takot hindi nakakapag-isip ng tama. Ang taong takot, nandyan lagi yung madalas na pagkalito sa mga desisyon na kanyang gagawin. Samantalang ang pangako ng ating Panginoon, kapag nakatatag tayo sa kanyang salita, yung takot mawawala. Sapagkat ang pag-ibig sa Diyos, nag-aalis po ng takot sa mga bagay-bagay na nagaganap sa iyong paligid. Sapagkat ikay mapayapa sa Diyos. Alam mo na mayroong Diyos na may kontrol ng lahat ng mga bagay. Okay, so, ano ba itong pinag-uusapang mga tanda ng pagdating ng ating Panginoon? Una, titiyakin natin sa banal na kasulatan
na yung pagdating ni Kristo'y tiyakan. Ito po ang ating talata na babasahin, pakilagay sa screen, Aliyah. Ito po ang tinatawag na the blessed hope ng banal na kasulatan na isinulat ng Apostol na Pablo kay Tito sa Kapitulo 2, talatang 13. Sabi rito, nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Napansin niyo po yun. Yung pag-asa o hope na tinitingnan o tinatanaw ng mga alagad, lalo na si Pablo, ay itinuring niyang mapalad na pag-asa, the blessed hope. Ano yung mapalad na pag-asa na dapat panghawakan at paninindiganan ng mga mananampalataya ng Diyos at ni Kristo? Walang iba kundi yung pagdating, pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. So ang mga tao maraming pag-asa na iniisip sa kanilang buhay. Halimbawa, pangarap nilang makapagtapos ng pag-aaral at kapag nakapagtapos, meron silang magandang hanap buhay o magandang hanap buhay na naghihintay sa kanila. Okay yon, maganda yung mga pangarap na ganon. Pero tandaan natin sa Biblia, merong mas higit na pag-asa iniaalok ang Diyos sa atin. At yun ay walang iba kundi ang pagdating ng kanyang bugtong na anak. Yun ang gusto niyang maituon sa ating puso't kaisipan. Hindi yung mga pag-asang alok sa mga bagay na nakikita ng sanglibutan. Ngayon, tuloy natin. Aliyah, pakilagay sa screen. Dito ka lang, wag ka nang umalis. Isa sa bawat 25 mga talata ng banal na kasulatan, lalo na sa New Testament, ay nagsasabi patungkol sa second coming ni Jesus. 1 out of every 25 verses, tandaan nyo yan, sa New Testament lang yan. Isa sa bawat 25 mga talata ay nagsasaad tungkol sa second coming ni Jesus. That is why, nabanggit ko kanina, yung ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo ay urgent. Talagang ito'y nagtutumuling pabalita na dapat nating pakinggang mabuti, unawain at intindihin talaga natin ito. Dahil sa Biblia, yun po ang laman ng puso ng mga manunulat at ng mga alagad ni Kristo. Ang sabi naman ng ating Panginoon sa Juan, mula sa talatang 1 ng Kapitulo 14, babasahin ko po hanggang 3, sabi sa 1, ang Panginoong Hesus ang nagsasalita po rito, huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo. Sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naruroon, kayo naman ay dumuon. So maliwanag po rito ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Tandaan ninyo, ang sabi mismo ng ating Panginoon diyan, alam niya kung ano magiging takbo ng sanglibutan kapag siya ay umalis at iniwanan niya yung kanyang mga alagad. Siya ay babalik na sa langit Huwag magulumihanan. Let not your heart be troubled. Yung nababagabag, nagugulumihanan. Kasi alam ng Panginoon kung ano yung mga darating na mga pangyayari sa sanglibutan habang siya ay naghahanda ng ating tahanan doon sa langit. Yung mga bagay na kabagabagabagan ay dadanasin. Mabagabag, kabagabagan. Mga mabagabag na bagay, perplexed things, troubled things, mararanasan talaga ng mga alagad. Kaya ang assurance ng ating Panginoon, have faith in God, have faith also in me. In my Father's house are many mansions. Marami hong tahanan doon sa bahay ng kanyang ama. Ipinaghahanda niya tayo doon ng kanyang tahanan. Ngayon, kapag naipaghanda na tayo, ang pangako ng Panginoong Hesus, tandaan ninyo, ang nangako mismo ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi niya, muling paririto ako. I will come again. Yung pangungusap na yun ay katiyakan na yung sinabi niya, gagawin niya. Siya po ay babalik sa ating sanglibutan. At yung mga alagad na nagtapat sa kanya mula nung nandito siya sa lupa hanggang sa panahon ng kanyang pagbabalik, yung mga nagtapat sa kanya ay kanyang kukunin. Babalik ho siya rito. Hindi ho tayo ang pupunta doon sa pamamagitan ng kamatayan. Si Kristo ang babalik dito para tupdin yung kanyang pangako. Kung naalala ninyo, lalo na sa mga Pilipino, during the Second World War, yung hinihangaan at talagang inaasahan ng mga Filipino na sundalo,
mga Pinoy soldiers ay walang iba kundi si General Douglas MacArthur. Lumalakas ang kanilang loob sa labanan kapag nandoon yung American general na yon. Ngayon, nung umalis si General MacArthur, siyempre, nandoon yung pagkalungkot ng mga Filipino soldiers, pero nangako si General Douglas MacArthur, na ang sabi niya, yung famous na phrase, I shall return. So, nung sinabi ng I shall return, pwedeng tupdin niya, pwedeng hindi, pero naganap sa kasaysayan naman talaga, bumalik si General MacArthur. So, tao yung nangako na babalik siya. Tinupad niya yon. Tinupad niya yon. Hindi niya pinangako na walang kabuluhan. How much more ang anak mismo ng Diyos na nangako, I will come again. Babalik siya, muli siyang paririto. Ngayon, dito makikita natin sa mga susunod na mga kaganapan sa Biblia, nung siya po ay nandoon sa bundok ng Olibo kasama ng mga alagad para bumalik na sa langit, mababasa natin ang tagpo sa Gawa 1. Kapitulo po'y 9 at babasahin natin hanggang 11 yung tagpo. Pansinin niyo po. At pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya'y tinitingnan nila, ay dinala siya sa itaas at siya'y tinanggap ng isang alapaap, talatang Gs. At samantalang tinititigan nila ang langit habang siya'y lumalayo, narito may dalawang lalaking nangakatayo sa tabi nila na may puting damit, 11, na nagsasabi naman, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nangakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Ito po yung tagpo nung ang ating Panginoon ay paakyat na sa langit. Yung mga alagad, habang ang ating Panginoon ay umaakyat sa langit, tinanggap siya ng mga alapaap, tinitingnan nila hanggang sa mawala sa kanilang paningin. Meron tong dalawang lalaking nangakaputi na pinaliwanag yung tagpo na yun at maging yung pagbabalik ng Panginoon. At ating pinapaniwalaan, yung dalawang lalaking nakaputi, yun po yung mga anghel ng ating Panginoon. Sinabi doon sa mga alagad, bakit nyo siya tinitingnan? Etong si Jesus na tinanggap doon sa langit, muling paririto gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Meaning to say, yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesus sa ikalawa, literal ho yan. Kasi nung literal siya na tinitingnan ng mga alagad hanggang sa makarating doon siya sa langit, hanggang mawala siya sa kanilang paningin sa pamamagitan ng alapaap, at tiniyak ng mga anghel na ito, yung pagparito ng Panginoon, gaya rin ng inyong nakikita. Therefore, makikita, literal, visible, yung pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dyan sa New Testament, ipinapakita na na itong ating sanglibutan matatapos sa pamamagitan ng pagdating ng Panginoong Jesucristo. Hindi mananatiling ganito ang ating sanglibutan. Ngayon, tuloy natin. Yung pagparito ng Panginoon, nabanggit na natin, it is a visible event. Nakikita. Dahil ang sabi sa Biblia, pakilagay sa screen, Aliyah, Apokalipsis 1:7, ang sabi rito, narito, siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at ng nangagsiulos sa kanya. So dito, sinasabi rito ng alagad na si Juan, makikita siya ng bawat mata. Kung paanong pinaliwanag nung dalawang anghel sa mga alagad, makikita rin ninyo yung kanyang pagparito, gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. So nagkakaisa ang mga writer ng Biblia ng ating Panginoon 2,000 years ago na umakyat sa langit, babalik din po siya. Hindi lang natin alam yung oras, ang petsa, kung anong taon. Basta ang importante, maghanda tayo. Ngayon, sa kanyang pagbabalik, sa Matthew chapter 25 verse 31, ang sabi rito ay ganito, datapat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian na kasama niya ang lahat ng mga anghel. Babalik ang ating Panginoon, kasama ang alin? Lahat ng mga anghel. So hindi po ito sikretong pagbabalik, kasama niya lahat ng mga anghel. At alam niyo ba kung gaano karami yung mga anghel sa langit? Ito, sabi sa Apokalipsis 5:11. Ang sabi, lahat ng mga anghel kasama niya Ito. At nakita ko at narinig ko ang tinig ng maraming mga anghel sa palibot ng luklukan at ng mga nilalang na buhay at ng matatanda. At ang bilang nila ay 10,000, tig sa 10,000 at libo-libo. Napansin niyo kung gaano karami ang mga anghel? 10,000, tig sa 10,000. Ay, pwede pa sanang mabilang yun dinugtong yung salitang at libo-libo. Kaya unnumbered, hindi mabilang na mga anghel kasama ni Jesus sa kanyang pagbabalik. Yan po ang dapat pinaghahandaan ng mga tao. Yung pagbabalik ng ating Panginoon.
Ito, pakilagay sa screen, Aliyah. Ito ay pagsasalarawan lamang ng artist kung gaano karaming mga anghel yan. Unnumbered, hindi ho mabilang na mga anghel. At ngayon sa pagdating ng ating Panginoon, may mga pangyayari at ito po'y maingay. Imagine niyo si Kristo kasama nung mga anghel niya lahat sa langit. Sabi sa unang Tesalonica naman, Kapitulo 4, talatang 16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak o trompeta ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. So may mga pangyayari pala na magaganap sa pagdating ng Panginoon. Yung mga nangamatay kay Kristo, mabubuhay. Bago mabuhay, may sigaw muna silang maririnig. So pag sigaw, hindi nangangahulugang sikreto. It's an audible event. Audible, maingay. So walang sikretong pagdating ni Kristo, kagaya ng popular na paniniwala ng ibang mga Kristiyano ngayon na ang pagdating daw ni Kristo, sikreto. Kaya may tinatawag silang secret rapture. Pero pag Biblia ang titingnan mo, ang Panginoon bababa mula sa langit, may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, may trompeta o pakakak ng Diyos. Imaginin mo, may trompeta, may sigaw pa. Pero walang sikretong bagay doon. Pagka sikreto, hindi sinisigaw, binubulong yan. May mga trompeta pa. So sa Biblia ho kayo maniwala. Ngayon, sa pagdatingan niya, yung mga nangamatay kay Kristo, ibig sabihin, yung mga sumampalataya hanggang kamatayan, bubuhayin niya yon. Hindi po kasi lahat mabubuhay. Bagamat yan yung puntong yan na ipaliwanag ko sa mga una nating broadcast, pero inuulit natin ang tagpo sa pagdating ni Kristo, yung mga nangamatay sa Kanya. Kaya ikaw kaibigan, na sumasampalataya kay Kristo, panghawakan mo yung pananampalataya hanggang sa kamatayan. Dahil pag namatay man tayo, sa pagdating ni Kristo, mabubuhay ka. Ngayon, ito pang isang sabi ni Juan. Sa Juan, ang kapitulo po'y 5, mga talatang 28 at 29. Nagkakaisa sila ni Pablo, sabi rito, huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Sa pagdating ng Panginoon, mayroong dalawang uri ng pagkabuhay muli ng mga nangamatay sa Kanya o yung mga mabuti. At yung sa ikalawang pagkakataon, the second resurrection, ito po yung pagkabuhay muli ng mga hahatulan na mga masasama. So merong tinatawag na separate na pangyayari dito during the first and the second resurrection. Pero ang punto lang natin na kukunin dito, yung nangamatay kay Kristo na mabuti, nasa libingan pa sa kasalukuyan. Ayon sa talata, yung mga masama na namatay, nasa libingan din sila. So magkasama ang masama at ang mabuti sa libingan. Dahil ang sabi rito, yung mabuti sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay at ang masama sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Ano ang lugar na panggagalingan nila? Lahat ng nangasalibingan. So yung lahat na yon na nangasalibingan, yung masama at yung mabuti. Therefore, walang mabuti na namatay na napunta ngayon sa langit. At walang masama na namatay na nasa impyerno ngayon. Dahil ang sabi po ng writer ng Biblia, sila'y tatawagan sa libingan. Hindi sila tatawagan sa langit, sa purgatorio o sa impyerno. Kinakailangan maniwala ko kayo sa Biblia. Ngayon, tuloy natin. Ang sabi pa rito, although nabanggit na natin na yung mga matuwid na nangamatay, mabubuhay, sabi sa talatang 17 ng unang Tesalonica 4, kung magkayo'y tayong nangabubuhay na nangatitira, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. So yung mga banal na buhay, sabay-sabay ho sila, nung mga patay na binuhay na mga mabubuti, sasalubong ang lahat sa Panginoon saan? Sa mga alapaap ng langit. Sa makatuwid, ang ating Panginoon hindi lalapag yung paan niya sa lupa sa kanyang ikalawang pagdating. Siya po ay sasalubungin sa mga alapaap ng langit. Yung mga patay na sumampalataya kay Kristo hanggang kamatayan, mabubuhay at bababago yung kanilang katawan. Siyempre, walang makakapasok sa langit gamit yung ating katawang panglupa. Itong laman at buto natin, hindi po uubra sa langit. Babaguhin tayo ayon din kay Pablo. At dito, bago tayo tumuloy sa puntong yon, dito sinasabi ni Pablo ay aagawin. Mayroong pag-agaw na gagawin. Tayong lahat na nangabubuhay na nangatitira. Meaning yung mga banal na dinatnang buhay. Aagawin. Ito yung tinatawag ngayon na rapture. Rapture. Ito yung pag-agaw. Ang rapture mangyayari sa pagdating ni Kristo at hindi sekreto.
Walang secret rapture. Mayroong rapture na pag-agaw, pero yon ay literal, audible, at visible event. So nakita ho ninyo ang sinasabi mismo ng Biblia. Ngayon, ito. Puntahan natin yung sinasabi ni Pablo naman sa unang Korinto 15, chapter 15, verses 52 and 53. Ito yung nabitawan ko kaninang pangungusap. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Sa pagdating ni Kristo, yung mga maliligtas na mga banal na mga namatay at yung buhay na dinatnan, yung corruptible body mapapalitan ng incorruptible. Yung may kasiraan mapapalitan ng walang kasiraan. At yung may kamatayan, ibig sabihin yung mortal body mapapalitan ng immortality. So sa pagdating ni Kristo, doon natin matatanggap yung immortality of the soul. Yung kaluluwang walang kamatayan. Ngayon yung ating kasalukuyang kaluluwa, may kamatayan ho yan. There is no such thing as immortal soul sa kasalukuyan. Yun po ay regalo ng Diyos sa mga sasampalataya sa Kanya hanggang kamatayan, hanggang sa panahon ng Kanyang pagdating. Yung immortality, matatanggap natin yung walang kamatayan. Bibihisan tayo ng Diyos, itong katawan lupa natin, papalitan ho ito. Yun po yung mga tagpo at pangako ng Panginoon sa Kanyang ikalawang pagdating. Ngayon, eto, tingnan nyo mabuti ito. May comparison na sinabi ang ating Panginoon na isinulat ni Mateo. Dapat nating maintindihan yung ating environment ngayon at noon. Ito sa Matthew chapter 24, babasahin natin, Aliyah pakilagay, verses 37 to 39. Ito naman yung environment. This is the atmosphere of our environment during the time of Noah, and even in our time in these last days. Sabi rito, at kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom at nangag-aasawa at pinapapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat. Ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Napansin niyo po yung comparison, paghahambing na ang nagsalita mismo ang ating Panginoong Jesucristo. Kung paano nung panahon ni Noe na yung mga tao, ang priority nila, pagkain, pag-inom, pag-asawa at pinapag-aasawa. Anyway, yung mga punto na yun na pagkain, pag-inom, pag-aasawa, lawful ho yun matuwid yun. Walang masama doon sa pagkain, pag-inom. Kailangan natin araw-araw na kumain at uminom. Yung pag-aasawa, ang Diyos mismo ang nagtatag niyan sa halamanan ng Eden nung ikinasal niya si Adan at si Eva. So ang pag-aasawa, pag-inom, pagkain, walang masama dyan. Yung punto dito, kung bakit sinabi na yung mga tao bago pumasok si Noe sa daong o arka, ang kanilang gawain, pag-inom, pagkain, pag-aasawa, pinapag-aasawa, meaning to say, yung lawful na ibinigay naman ng Diyos sa tao, like pagkain, pag-inom, pag-aasawa, na lawful, matuwid, pinipervert o binabaluktot ng mga tao. Yung priority nila ay wala na sa Diyos, kundi doon sa mga pagkain, pag-inom. Gluttony ang nangyayari ho, katakawan. Doon ang kanilang focus. Ang kanilang focus doon sa sexual perversion, yung binabaluktot, yung regalo na sex ng Diyos. Ang sex ho, regalo ng Diyos. Pero binaluktot ng tao. Sa paanong paraan ng pagbabaluktot? O halimbawa, yung heterosexual, na yan naman talaga ang plano ng Diyos, lalaki, babae, ngayon pwede na lalaki, pwede na rin kapwa babae. Yun ay mga point ng perversion or pagbabaluktot sa matuwid na itinatag ng Diyos bago nagkasala ang tao. So, hindi ang sinasabi dito ng Diyos, yung priority ng tao ay sa mga bagay na ng sanglibutan. Wala na sa Diyos na nagbigay sa kanila ng privilege at opportunity ng pagkain, pag-inom at papag-asawa. Hindi na doon sa Diyos na nag-institute ng ganong mga gawain like pag-asawa. Hindi na ang focus ng tao ay sa Diyos na nagbigay ng pagkain. Hindi na ang focus ng tao ay doon sa Diyos na nagbigay ng inumin, kundi doon sa mga bagay na ibinigay na lamang, panlupa na lang ang kanilang priority. Kaya nga nung pumasok ng araw na yun, si Noe sa daong at ang Diyos mismo ang nagsara ng arka, doon na nangyari yung gunaw. At ang sabi ng Panginoon, gayon din naman ang mangyayari sa pagparito ng anak ng tao sa pagdating ni Kristo.
Meaning, kung paano yung panahon ng antediluvian world, sa panahon ni Noe, kung ano yung priority ng tao, kung ano yung pag-uugali ng tao, ganun din ang priority at pag-uugali ng tao bago lumitaw si Kristo at dumating sa ikalawa. Walang pagkakaiba. Ang priority ng tao, dito lang sa lupa. At ang nangyari, dumating nga ang paggunaw, tinangay na lahat. Gayon din. Pag sinabing salitang gayon din, walang pagkakaiba, gayon din. Kung paano sa araw ni Noe, ganun din ang sitwasyon bago dumating si Kristo. Paralelism. Nakita niyo ho? So kaya nga, sinasabi natin kanina pa sa ating bungad na sa ating pagpapasimula, ang tao, bagamat alam nila na may katapusan ng sanglibutan, yung iba marahil alam nila na may Kristo naman talagang darating. Pero sa sitwasyon na nagaganap ngayon sa mundo, like itong COVID scare, nawala ang kanilang focus doon sa pangako ni Kristo ng pagbabalik. Ang focus nila, ang takot nila ay nandito sa kaganapan na baka sila'y, anyway, wag niyong ipagkamali ho. Yung mga precautionary measures, bilang isisingit ko lang po ang puntong ito, baka mapagkamalian niyo po ang programang Reasons of Faith. Kung ano po ang sinasabi ng ating mga authority sa pag-iingat sa ating sarili, madalas paghugas ng kamay, yung mga alcohol gamitin natin, yung ano man ang mga nahawakan natin, yung 70%, at iba't ibang mga pag-iingat gawin ho natin. Sundin ho natin ang sinasabi ng gobyerno. Mag-ingat pa rin ho tayo, sundin natin dahil para po sa atin yan. Ang sinasabi ko dito sa programa sa kasalukuyan, yung mga tao, it's more on focus doon sa takot, at nawawala ang kanilang tiwala sa Diyos, na ang Diyos pa rin ang may control ng lahat ng bagay na ito. Dahil itong mga kaganapang ito, sa mga susunod nating mga talatang ipapakita, ito yung mas malaking perspective, o ibig sabihin yung perspective titingnan natin. Yung mas malawak na bagay na dapat nating maintindihan at hindi tayo nakatuon. Kasi pag dito tayo nakatuon sa mga minor na bagay, although, syempre, i-question ito, hindi ho minor ang kaganapan ngayon sa virus na ito, na coronavirus, hindi ho minor yan. Ang sinasabi natin dito, mamaya, lalo nating maintindihan ito. Balikan ko lang muna sandali ito ha. So yung comparison before, dumating si Jesus at sa panahong naganap, yung baha sa panahon ni Noe, pareho ang magiging damdamin, priority at isipan ng tao. Ngayon ito yung mga disciples, nagtanong sa ating Panginoon, okay, darating ka Panginoon. Ano ba yung mga tanda bago ka dumating? Basahin natin, pakilagay sa screen, Aliyah, isusunod-sunod natin ang basa. Matthew 24 verse 1. At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad. At nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya'y ipamalas o ipakita ang mga gusali ng templo. Verse 2. Datapwat siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, hindi ba ganinyo nangakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Verse 3. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olivo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi. Eto na. Kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? Eto ang tagpo. Stop muna tayo doon, Aliyah, sa 3 talata na yon. Nung sila'y lumabas sa templo, si Jesus at ang kanyang mga alagad, ipinamalas o ipinakita ng mga alagad yung ganda ng gusali ng templo. Pero nagulat sila marahil nung sabihin ni Kristo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato. Meaning, itong templong ito malilevel. Prophecy ho ito ni Jesus na mawawasak ang ipinagmamalaki ng mga Hudyo na Jerusalem. Yung templo sa Jerusalem at ang Jerusalem mismo. Walang batong maiiwan sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Ulitin ko, malilevel, mapapatag ang Jerusalem. Ito po'y propesya ng ating Panginoon, una, sa destruction o pagkawasak ng Jerusalem, pangalawa, yung tanda ng kanyang pagdating. Ito ang laman ng tanong ng mga alagad. Alam ng mga alagad, una, mawawasak ang Jerusalem dahil sinabi ng Panginoon. Pangalawa, yung malapit na pagdating ng Panginoon at ng katapusan ng sanglibutan. Kaya kanina sinasabi kong paulit-ulit, yung katapusan ng sanglibutan, the end of the world, ay sinunimos yan sa second coming ni Jesus. Dahil sa pagdating ni Kristo, mawawasak itong kasalukuyang sanglibutang ito. Literal na sinabi ito ng ating Panginoon. At ito'y naintindihan ng kanyang mga alagad. So, 2 bagay ang mangyayari.
mawawasak ang Jerusalem. Pangalawa, yung tanda bago dumating ang ating Panginoon. Ito sa verse 4, Aliyah, pakilagay. Verse 4 ng Matthew 24, at sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan." Una, bago lubusang sumagot ang Panginoon, ang binigay niya agad warning. Mag-ingat kayo na huwag maligaw o madaya ni numan. Ngayon, itong dapat nating maintindihan, ano? Lalo na sa mga Christian believers na nag-iisip na okay lang lahat ng paniniwala, lahat ng sekta ng relihiyong Kristiyano, okay lang yan as long as tumatawag ka sa ating Panginoon. Kung totoo yun, bakit pa nagbigay ng warning si Kristo? Mag-ingat kayo na huwag mailigaw ni numan. Therefore, merong deception na magaganap within Christianity. So, isang punto yun na dapat pag-isipan ng maraming mga Kristiyano na nag-iisip, okay lang na kahit iba-iba ang ating paniniwala as long na isang Diyos ang ating tinatawagan. Hindi yun ang sinasabi ni Jesus eh. Ang tunay na Jesus nagbigay ng warning sa mga alagad dahil sa mga kaganapan at ito yon. Tuloy natin, Aliyah, sa verse 5. Sapagkat ito yung mga dahilan kung bakit dapat mag-ingat, kaya nga sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mangagsasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. So meaning sa mundo ng relihiyon, lalo na sa Christianity, sinabi mismo ng Panginoon, marami ang gagamit ng kanyang pangalan, sasabihin nila ako ang Kristo, ililigaw, dadayain ng marami. Kaya mag-ingat kayo sa mga pluralism doctrine na yan, sa universalism, na walang mali sa relihiyon. Huwag kayong maniniwala. Dahil tiyak at sinabi ng Panginoon, bago naganap ang mga pangyayari sa kasalukuyan, nagagamitin yung pangalan ni Kristo para makapandaya. Imagine niyo yung Kristo noon, yung Kristo ng Biblia, si Jesus na pinatay doon sa krus ng Kalbaryo. Naglalakad yan, sumasakay ng daong. Hindi marangya ang buhay. Minsan nga wala siyang tulugan during the time of his ministry. Samantala ngayon yung mga nagpapakilalang Jesus, mga mesyas, malapalasyo ang bahay. Di bodyguard, di helicopter, mayroon pang sariling eroplano. Isipin yung Kristo noon, walang bodyguard. Samantala mga Kristo ngayon, katakot-takot na bodyguard, mga dibaril pa. So, marami talaga literal na nagaganap sa ating sanglibutan yung warning ni Kristo para huwag maligaw. Kaya huwag kayong maniniwala na kahit anong relihiyon, lalo na sa sekta ng Christianity, okay lang. Ang sinasabi natin dito ni Kristo, mag-ingat, magmasid, mag-aral mabuti kung sinong Kristo at Jesus ang sinasampalatayanan ninyo. So sa mundo ng relihiyon, may babala si Kristo. And then, in verse 6, Aliyah, pakilagay, at mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang mga bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Verse 9. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Verse 14. At ipangangaral ang evanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. Kaya nga, pagkakita ninyo ng mga kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa pamamagitan ng propeta Daniel na natatayo sa dakong banal, unawain ang bumabasa. Napansin nyo? Yung warning ni Kristo mula sa mundo ng relihiyon, sa politics, sa economics, sakop lahat. Magkakaroon ng kaguluhan, digmaan sa mga bansa. Magkakaroon ng lindol, magkakaroon ng kagutom. At dito sa wikang Pilipino, sa translations, nawala yung salot. Pero sa original na salita, na Grego, at naisalin sa ibang salin, aside from famine o kagutom, there will be pestilences. Ngayon yun nating titingnan. Ifo-focus natin doon sa mga signs o mga tanda na yon, yung kaganapan sa ating sanglibutan bago dumating si Kristo. Ngayon, dalawa yung tanong. Kailan mangyayari yung pagkawasak ng Jerusalem at yung mga signs bago dumating si Kristo? Sa Luke chapter 21 verse 20, pakilagay, Aliyah. Ito ngayon, ang unang sagot ni Kristo sa unang signs, sa unang event. Datapwat pagka nakakita ninyong nakukubkub ng mga hukbo ang Jerusalem. Stop muna. Itong salitang nakukubkub, ito po yung pinapaligiran.
sinosurround, pinapalibutan ng mga sundalo ang Jerusalem. Yun ang ibig sabihin. Tuloy. Kung magkagayoy, talastasin nyo na ang kanyang pagkawasak ay malapit na. Yung kanyang tinutukoy, yun nga yung destruction of Jerusalem. Meaning, yung sign ni Jesus na binigay sa mga alagad, kapag nakita na ninyo na yung Jerusalem pinapalibutan ng mga hukbo, at during that time, the fourth powerful kingdom on this earth, from Babylon, Medo-Persia, Greece, yung Rome. Roma ang pinakamakapangyarihan, therefore sa panahong yon, Roma yung mga sundalong kukubkub o sasakop sa Jerusalem. Ngayon na ito. In verse 21, kung magkagayoy ang mga nasa Judea ay magsitakas sa mga bundok at ang mga nasa loob ng bayan ay magsilabas. At ang mga nasa parang ay huwag magsipasok sa bayan, ang nasa bubungan ay huwag bumaba upang maglabas ng mga bagay sa loob ng kanyang bahay. At ang mga nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng kanyang balabal. Ito po yung sinabi ni Kristo, kapag nakita ninyong pinapalibutan na, yung nasa bukid, ibig sabihin sa agriculture, nagtatrabaho kayo, pero nakita ninyo pinapalibutan ng Jerusalem, huwag nang pumasok pa sa loob ng Jerusalem. Diretso na sa pagtakas. Yung nasa bubungan habang nagre-relax, huwag nang dumaan pa sa loob ng bahay para kunin yung ibang mga gamit, tumakas na. Huwag nang magsipasok, tumakas na mula sa bubungan, mula sa bukid, takas na. Ngayon, ito yung katuparan ng propesiya. Naganap yung destruction ng Jerusalem 70 AD. Literal, nawasak ang Jerusalem nung 70 AD. Nagsalita si Kristo nung sa Matthew chapter 24 for about 30 AD. So nakikita natin yung 40 years sa kabuuan bago naganap ang propesiya ng destruction ng Jerusalem. Literal na naganap yan sa history. Mababasa nyo si Flavius Josephus na war correspondent ng Roman Kingdom. Bagamat si Flavius Josephus ay isang Hudyo, siya po ay war correspondent at ginamit din siya ng Roma para maging negotiator. Pero sa halip na pakinggan si Josephus, gusto pa siyang patay ng mga Hudyo, kaya lubusang winasak noon ang Jerusalem, walang nagawa yung pagtatanggol ng mga Hudyo. Naganap 70 AD. Sino ang nanguna? Sa Roman soldiers, si General Titus. So yun po ang katuparan. Literally po, na level ang Jerusalem. Dumanak ang dugo sa Jerusalem. Nagmistulang ilog ng dugo. Milyon na mga Hudyo ang namatay. At yung mga buhay dinalambihag at they are scattered all over the world. Ginawa sila mga slaves or alipin. Yan ang naganap nung panahong yon. So nung sinabi ni Kristo yan for about 30 AD, 40 years ang lumipas, naganap literally. So ngayon, pasok tayo doon sa pangalawang punto, mga tanda bago dumating si Kristo. Nabanggit na ni Kristo yan, una, sa mundo ng Christianity. Maraming magpapanggap na siya yung Kristo. Gagawa pa yung iba ng mga milagro. Sa mundo ng relihiyon, i-fast forward natin Aliyah, dyan sa slide 71, isa sa mga example ito, slide 73. Isa sa mga sample ito ng mga nagpapakilalang Jesus, itong Apalakian Apostle, na binuo sa isipan ng mga Kristiyano na maamong mukha, may balbas, mahabang buhok, so ito yung Kristo. So ito po yung mindset ng maraming Christians, kaya madaling madaya. Halimbawa itong si Jim Jones na isang leader na tinagurian na kulto. Bakit kulto? Mananampalataya siya ng Diyos pero niyaya niya yung kanyang mga miyembro na uminom ng lason. Dahil doon daw sa pag-inom ng lason at sa kanilang kamatayan, makikita o sasalubungin nila ang Panginoong Jesucristo. At maraming naniwala. Ito, mapapansin nyo, pakilagay sa slide, sa screen Aliyah, yung page 75. Tingnan nyo The Cult of Death. Ito po yung special report. Literal na ganap ito. Nakadyaryo po ito. Yan po yung kamatayan. Next slide, pakilagay. Mahigit na 900 ang namatay sa mass suicide. Lalaki, babae, maging yung bata. Napansin nyo dyan sa screen yung isang bata. Patay ho yan. Mahigit 900 na miyembro ng tinaguriang kulto na si Jim Jones. Nagpanggap siyang alagad ni Kristo, mga ngaral ni Kristo. Pero bakit maraming naniwala? Nasa kamatayan, sasalubungin nila ang Panginoon sa alapap ng langit. Samantalang sa Biblia, hindi ganoon. Si Kristo literal na bababa. Hindi natin siya sasalubungin sa pamamagitan ng ating kamatayan. Imagine niyo, pinainom lahat, sabay-sabay silang uminom ng lason. And then yung mga nagaganap na digmaan. Literal, eto, pakilagay sa screen Aliyah, itong sa slide 80. Sa naganap na First and Second World War. As makikita natin dyan sa totality, 70 million ang mga namatay ho dyan. Maliban pa dyan yung mga post-wars na nagaganap. Sa Vietnam, Iraq, Iran noon, sa tribo ng Africa, literally. Yung mga tao ngayon nag-uusap ng kapayapaan pero
naghahanda para sa digmaan. Andyan yung mga revolution. Pakita mo sa slide 84 Aliyah hanggang 85. Makikita nyo yung mga revolution sa iba't ibang panig ng mundo, maliban pa yung mga revolution na naganap sa ating bansa. Ay, ito na. Dito tayo ma-focus ngayon sa kagutom at itong salot na part ho ito o kabilang sa tanda bago dumating si Kristo. Ano yung mga kagutom at salot? Siyempre, makikita ninyo yung sense ng pagkasunod-sunod na sinabi ng Panginoong Jesucristo dito eh. Babasahin ko itong sa Matthew 24 verse 7, slide 88 Aliyah. Ang sabi rito, "For nations shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines, and pestilences," o sa Greek, loimos, "and earthquakes in diverse places." So yung pagkasunod-sunod na may sense na sinabi ng Panginoon, magkakaroon ng gyera, digmaan sa bansa, laban sa bansa, kaharian sa laban sa kaharian. Siyempre, pag merong digmaan, merong mga kaguluhan, civil wars, o anumang uri, mga post-wars man yan, ang kasunod lagi niyan, kagutom. Normal yon, famine ang kasunod yan. At pag merong kagutom, nandyan yung pestilences. Dahil ang pestilences, sa Grego ay loimos, ito po yung mga sakit na nararanasan ng mga taong, lalo na yung mga dumaan sa gutom. Madali ka talagang pasukan ng sakit. Itong literal na famine o kagutom. Hindi ito yung tipong may nakain ka ng umaga sa hapon at gabi, wala na. Hindi. Literal na wala ka talagang makain. Famine. Ito po ang sinabi ng ating Panginoon. At kasunod ng famine, itong loimos o pestilences o sakit. Sa original kasi na salita, itong pestilences na tinatawag sa wikang Grego na loimos, ito po yung nangangahulugang salot o sakit. Pakita sa slide 90, Aliyah, no? Ito yung mga bagong salot o pestilences tulad ng AIDS, malaria, pneumonia, tuberculosis, Ebola, syphilis, gonorrhea, cholera. Ilan po yan sa mga salot na lumitaw sa ating sanglibutan. Yung malalaking salot na ito, katulad ng SARS, mad cow disease, hantavirus, bird's flu, Ebola virus, so on and so forth. O ngayon, ito ipakita mo Aliyah sa slide number 92. Nangyari yung 1918 Spanish influenza. Nangyari noong 1957 yung avian influenza, Ebola virus disease, SARS noong 2002 up to 2004. Noong 2009 yung H1N1 at ngayon naman yung COVID o coronavirus, COVID-19 sa atin pong kasalukuyang panahon na ginagalawan. So itong mga napakaraming pestilences o salot o loimos sa salitang Grego, sinabi na po yan kasi ng Panginoon na magaganap. Ako po'y nagtataka, lalo na sa maraming mga mananampalataya, bakit tipong nagugulat pa kayo sa mga kaganapang ito? 2,000 years ago, 2,000 taon na ang lumipas, sinabi na ito ng Panginoon na magaganap. At hindi itong COVID ngayon ang pinakamalala sa mga ito. Although ito'y pandemic na tinuturing at hindi natin minamalit ito, hindi natin binabaliwala. Pero noong 1918, lalo na sa Spanish influenza, matitinding kamatayan din ang naganap noon. Malala din ho yun. Avian influenza, lalo ng Ebola virus. Ngayon, COVID-19. Hindi ho bagong salot ito. Lumilitaw sila ayon sa sinabi ng ating Panginoon na gagawin ito ng kaaway dahil ang nagdadala po ng sakit at sakit sa mga tao ay walang iba kundi si Satanas. Yan po ang dapat nating maintindihan. Ngayon, tingnan natin. Next slide, Aliyah. Itong COVID-19, check lang natin konti yung percentage. At ito yung mga pinagkukuha ko rin naman doon sa source mula sa World Health Organization. Pero syempre, bawat araw, nag-a-update to sila. Maaring mas updated na. Ito kasi kinuha ko lang 3 days ago. So malamang mas may update dito. Pero ang gusto kong ipakita lang sa puntong ito, like for example, itong naka-red na ito, ano ho? Kasi ito ang mas latest 3.4% ng case fatality rate or CFR. Case fatality rate. Ito yung mga namamatay. Out of 50,770 na mga tinamaan ng COVID, ang namatay dyan ay 1,750. Ito yung mas latest 3.4%. Pero mamaya babasahin ko sa isang slide. Merong kakatwang na ganap. Etong sa China, ang nagkaroon ng cases ay 80,000, more than 80,000, 80,981. Yung namatay, 3,173. So nasa 3.9% yung kanilang case fatality rate, yung mga namamatay. 3.9, sa buong mundo naman, 3.4.
So makikita natin dito, ngayon ito, next slide. Sangayon sa isa pong source, sabi rito sa coronavirus na ito, coverage of the novel coronavirus pandemic teams with monstrous and sometimes contradictory statistics. Tap muna tayo doon. Dito sa mga statistics minsan, wag ho tayong basta-basta magre-rely. Dahil maging yung mga expert, meron mga contradictory statistics ho sila. Lalo na sa nabanggit natin kaninang 1918 Spanish influenza. Merong mga talagang naglalabang statistics doon. Malalaki ho ang porsyentong discrepancy. Ngayon ito, balik Aliyah. Among the most vexing figures fitting across our screens and spreading via text and tweet is the case fatality rate, or CFR. The proportion of known infections that result in death early in the COVID-19 pandemic, World Health Organization officials announced an average case fatality rate of 2%. Di ba? Ito nung nakaraan, in-announce ng WHO, 2% daw yung fatality rate. Pero ito, later on, they revise it up to 3.4%. In contrast, numerous epidemiologists have argued that the global case fatality rate is closer to 1%. This might seem small differences, but when multiplied across large populations, they translate to significant discrepancies in overall deaths. So, meron talaga mga discrepancy kanina. Paging World Health Organization, sinabi 2%. Biglang umangat, naging 3.4%. So, meron nung mga, pero hindi yun ang punto natin pinag-uusapan. Minsan ho kasi ganito Kaya ko sinasabi at binabasa yung mga articles na ito. Kasi may mga tao, talagang, yung takot nila, lalong nadaragdagan ng takot. Kung makikita nila ng statistics ng mga namamatay, tumataas. Isa ho yun sa nagdadagdag ng takot. At nagdadagdag ng panic sa ibang hindi natatatag doon sa pangako ng ating Panginoon. Ngayon, ito. Ito, next slide dito, Aliyah. Ito yung mga diseases related to famine. Kasi nabanggit ko kanina, pag meron ng famine, ang kasunod yan, mga diseases, salot or pestilences. Kasi nga, pag walang makain, sunod nung sakit. Logic yon. Ito, nakuha ko ito sa World Health Organization. Ito kagaya ng cholera. Yung cholera is transmitted through contaminated water or food and can rapidly lead to severe dehydration and death if left untreated. Sunod, acute malnutrition. Acute malnutrition and micronutrient deficiencies can be widespread among refugees and displaced people. Sunod, measles. Outbreaks can result in epidemics that cause many deaths, especially among malnourished children. Bakit malnourished? Ito na nga yung punto natin kanina pa. Pneumonia. Children whose immune systems have been weakened by undernutrition are at higher risk of developing pneumonia. So ito po yung talagang literal na nagaganap mga kaibigan. Kapag merong famine, merong malnutrition, merong hindi maayos na supply ng micronutrients sa katawan ng tao, ang kasunod yan, diseases o sakit. Kaya sinasabi doon ni Kristo, kagutom and then pestilences. Saan ang galing din o ibang factor ng kagutom? Sa mga nangyayaring digmaan, yung political instability. Kaya kung no wonder ganun ang pagkasunod-sunod ni Kristo sa mga tanda bago siya dumating. Next, malaria. Malaria is life-threatening disease caused by parasites that are transmitted to people through the bites of infected female Anopheles mosquitoes. Sunod, diarrheal disease can last several days and can leave the body without the water and salts that are necessary for survival. So ito yung mga bagay mga kaibigan na nagaganap dahil nga po sa mga nangyayari sa ating sanlibutan like famine. Ngayon, ayon sa United Nations, mayroon sila mga humanitarian criteria para masabi nila, maliban doon sa mga food shortages, yung mga maraming bilang ng mga taong kulang sa nutrition, yung kagutom ay masasabi lamang nila dahil meron silang kumbaga mga category para masabing merong nagaganap na famine sa isang lugar o sa isang dako. Ito, sa slide 100 Aliyah. At least, ito yung criteria ng criteria ng United Nations para ma-declare na may famine sa isang bahagi ng lugar. At least 20% of households in an area face extreme food shortages with a limited ability to cope. The prevalence of acute malnutrition in children exceeds 30%. The death rate exceeds 2 people per 10,000 people per day.
So, ito yung tatlo nilang criteria. Ngayon, ito ang tandaan nating mabuti. Kaya nilagay ko yung note na yan. The declaration of a famine carries no binding obligations on the United Nations or member states but serves to focus global attention on the problem. Ano sinasabi rito? Yung pagdeklara nila ng kagutom sa isang lugar ay wala ho sila ditong obligasyon na solusyonan maging yung United Nations or mga miyembro ng bawat estado. Ang purpose lang nila, ipaalam para yung focus ng buong mundo, yung kanilang attention mapunta ron. Siyempre, sa paghingi ng tulong. Pero pag sinabing obligation mismo ng United Nations or member states, hindi nila gagawin yon. Naalala nyo yung nangyaring Rwanda massacre doon sa Rwanda, sa Africa, yung massacre na naganap. Wala akong ginawa doon ng United Nations. Ano ho? So ito ang dapat nating maintindihan sa nangyayari ngayon. Medyo mayroong pagka-ironic o kabalintunaan. Pero that is reality sa mundo natin, sad but true. Sabi ko nga kanina, nag-uusap ang world leaders ng kapayapaan pero sa likod nila may kanya-kanyang hawak na pantaga o baril o kutsilyo. They are talking peace but they are preparing for war. Yan ho ang nangyayari pong matatawag nating hypocrisy sa ating sanglibutan. Sad but true. Maring yung iba bago. Totoo ba yan sinasabi ni Brother Melvin? Di mag-research ko kayo. Mahirap ipilit minsan sa mga taong ang mindset ay na kumbaga na kontento na sa mga finifeed sa kanila, sa naririnig nila sa mga balita, akala nila yun na yun ang totoong nanggaganap na may mga malasakit yung iba. Pero hindi natin sinasabing lahat. Marami pa rin may mga tao pa rin, mga world leaders na may malasakit. Pero sa kabuuan, ito po ang ating realidad. O ngayon, ito, tingnan natin. Sa UN mismo, yung famines na nagaganap, i-fast forward na natin, Aliyah, ha? Diyan sa 102. Ito yung sa India, noong 1943, 1944. Pumasa ito sa criteria na binasa natin kanina. Criteria ng United Nations. Itong batang ito na butot balat na rin sa India, 1943, 1944 yan. Next slide. Sa Netherlands, nagkaroon ng famine, 1944, 1945. Sa Nigeria, noong 1967, 1970. Meron ding Great Famine na naganap sa Ireland noong 1845 up to 1849. Next slide, Aliyah. Makikita dyan yung isang bata during the Nigerian Civil War. Nakita nyo? Kasunod nung famine, yung alin? Yung digmaan. Although ito civil war, hindi naman ito world war. Pero ganun pa man, kasi nga, nagkakaroon ng political instability. Nakokontrol yung mga food supply na dapat ipinamumudmud sa kanilang mamamayan. Yung iba naman, may mga political moves na para sa akin kayo sumuporta pag hindi wala kayong supply na pagkain. So ito yung kasunod na kaganapan, famine ho talaga. Next slide. Ito naman si Lori Soli. Hinahawakan yung kanyang 3 taong gulang na anak na babae at yung kanyang sanggol na lalaki na talagang matinding kaganapan na nangyari noong 2005 doon sa Maradi, Niger. Nakikita niyo ho yan? Numerous factors, next slide, Aliyah. Numerous factors make the food security situation in Africa tenuous, including political instability, yan yung binanggit ko kanina, armed conflict and civil war, corruption and mismanagement in handling food supplies, and trade policies that harm African agriculture. An example of a famine created by human rights abuses is the 1998 Sudan famine. So itong pinapakita ko po sa inyo mga kaibigan, literal na nagaganap sa buong mundo. Bago naganap, sinabi na ng ating Panginoong Jesucristo yan. Kaya hindi tayo dapat nagugulat. Next slide. Recent famines in Africa include the 2005-2006 Niger food crisis. Itong Niger, lugar ho ito ha. Baka banatan niyo ako rito ng political incorrect ha. Lugar ho yung Niger sa Africa. Niger food crisis. The 2010 Sahel famine and the 2011 East Africa drought were two consecutive missed rainy seasons precipitated the worst drought in Africa in 60 years. An estimated 50,000 to 150,000 people are reported to have died during that period. So ito yung mga big figures, malalaking figures ito ng mga taong namamatay dahil sa famine. Kung iniisip po ninyo na itong COVID-19 ang matindi ng nagaganap, marami hong nasa likod pa nito na mas matinding nagaganap. Bago itong pestilences, kasama ng ang COVID-19, noon pa sa famines, millions, thousands of peoples ang namamatay. Tuloy natin ang next slide, Aliyah. The famine in Ethiopia in the 1980s had an immense death toll. Although Asian famines of the 20th century have also produced extensive death tolls, modern African famines are characterized by widespread destitution and malnutrition,
with heightened mortality confined to young children. Kaya ito, next slide, makikita nyo po rito yung mga bata, lalo na sa Africa. Nakakaawang sitwasyon ng marami. Mga bata na namamatay araw-araw dahil sa kagutom. And then, next slide, Aliyah. A widespread famine affected Ethiopia from 1983 to 1985. The worst famine to hit the country in a century. It left 1.2 million dead. 400,000 refugees left the country and 2.5 million people were internally displaced. Almost 200,000 children were orphaned. So nakikita niyo po yung puntong sinasabi natin. Kung kamatayan ang pinag-uusapan, nangyari ang mas mabigat doon sa mga famines o kagutom. Kasunod na lang itong mga pestilences kasama ang COVID-19. Part o bahagi po ito ng sinasabi ni Kristo bago po siya dumating. Fast forward natin, Aliyah, sapagkat wala na tayong oras. Ito naman dito sa slide 119. Tingnan nyo ha. Ito yung victims of the Great Famine noong 1876-1878 in India. Itong larawang ito ay napicturean noong 1877. Next, the Great Persian Famine of 1870-1872 is believed to have caused the death of 1.5 million persons. 20 to 25% of the population in Persia. Yung ngayon, yung present day, Iran. So ito po ang hindi ho nababalitaan ng marami. Ano ho? Next, the Great Famine of 1315. Ito na mga 14th century na ho ito. Then 16th century. Sunod-sunod ho, mga kaibigan. At hindi, ito po, dapat hindi ho natin ikinagugulat ang mga nagaganap na ito. Matindi ho ang sinabi na rito ng ating Panginoon, up to the 20th and 21st century, matinding kaganapan ang nagaganap. Ngayon, ito ang dapat nating maintindihan sa pagtatapos. Aliyah, sa slide 133. Ang tunay ho na pumapatay ngayon sa higit na nakakaraming tao sa mundo, ay hindi itong mga nabanggit din ho nating mga iba't ibang uri ng flu o relative diseases na ito, kundi yung mga killer diseases na itinuturing sa mundo. Una, heart disease, sakit sa puso. Pangalawa, cancer. Pangatlo, stroke. Tandaan nyo na, ang heart disease, ito next slide, about 14% of people who have a heart attack will die from it. Coronary artery disease, a blockage of the arteries that supply blood to the heart, is the most common type of heart disease. Coronary heart disease accounts for 1 in 7 US deaths, killing over 366,800 people a year. Kaya itong heart disease, pangunahing sakit na pumapatay ito sa mga tao, lalo na dito sa bansang Amerika. Pangalawa nga po yung cancer. Ang sabi rito, in 2017, 9.6 million people are estimated to have died from the various forms of cancer. Every 6th death in the world is due to cancer, making it the second leading cause of death, second only to cardiovascular diseases. Yan ang ngayong number 1 na heart diseases. Pangalawa nga ang pumapatay, cancer, second leading cause of death. Eto, slide number 137. Stroke. Stroke is the third leading cause of death in the United States. More than 140,000 people die each year from stroke in the United States. Stroke is the leading cause of serious long-term disability in the United States. Each year, approximately 795,000 people suffer a stroke. About 600,000 of these are first attacks and 185,000 are recurrent attacks. So ito po yung tatlong sakit na pumapatay sa tao. Heart disease, cancer, at stroke. Yan po ang malalaking porsyento na dapat katakutan. Ang mga tao ngayon, eto na ang sitwasyon. Sinasabi nga natin kanina sa unang bungad natin, yung mga minor, although wag nyo ma-misinterpret, hindi ho minor ang COVID. Talagang pandemic yan. Dapat pangalagaan natin ang ating mga sarili, ingatan. Ang punto lang na gusto kong sabihin ho rito, yung malalaking bagay na literal na pumapatay araw-araw sa tao at malalaking porsyento ang kamatayan ng tao, itong mga sakit na binanggit natin na tatlo sa hindi pag-iingat ng ating kinakain, ating iniinom. Marami ngayong abusado sa katawan pero takot madapuan ng COVID. Tuloy-tuloy sila sa pagsira sa kanilang katawan sa pamamagitan ng pagkain ng mga bagay na hindi dapat kainin. Masarap Kunin na lang sa gamot. Kaya hindi nakapagtataka na yung sakit sa puso, cancer at stroke
ang pinakamalaking at tatlong pinakamalalaking sakit na pumapatay ho talaga sa tao. Yung COVID-19, maliit na porsyento yan, pero hindi ko sinasabing ipagwalang bahala. Inuulit-ulit ko nga, ingat, sundin ang sinasabi ng ating mga authorities, ating mga health expert, sundin ho natin. Ang punto ko lang dito, itong mga major causes of death ang nababaliwala dahil masyadong na-highlight po sa inyo etong mga viruses na lumalabas sa kasalukuyan na kung tutuusin, pag maingat ka, maayos ang hygiene mo, hindi ka talaga dadapuan yan. Pag malakas ang resistensya mo, paano lalakas ang resistensya mo? Abusado ka sa kinakain, abusado ka sa iniinom, lahat ng klaseng alak, iinumin mo. Hindi ka takot doon sa cancer, hindi ka takot sa atake sa puso, takot kang dapuan ng COVID-19. Yan ang punto na gusto ko pong dalhin sa pagkakataong ito. Ngayon, ang lahat ng mga bagay na ito yung mga taktika ng kaaway ng Diyos. Meron siyang counterfeit o huwad na pagkain si Satanas. Meron siyang huwad na inumin. At meron siyang mga sakit na dinadala sa tao. Pinag-aaway-away niya yung mga tao sa mundo para mawala ang atensyon nila kay Kristo at nakafocus ang mga tao sa mundo sa crisis. Kaya nga ang tawag, ang mga tao sa mundo crisis-centered rather than Christ-centered. Nakasentro ang atensyon ng mga tao sa krisis sa sanglibutan, hindi doon sa Kristong darating. Pinaghahandaan ng mga tao, panic buying sila dahil baka maubusan ng pagkain dahil sa COVID-19 na nagaganap, baka magkaroon ng lockdown. So handang-handa sila, bibili ng lahat kahit yung iba wala nang mabili, papakyawin nila. Takot sila eh. Pero ang hindi pinaghahandaan, at ito yung irony, yung pagdating ng Kristo na maghahango sa atin sa kahirapang ito at sa sakit na dala ni Satanas. Hindi pinaghahandaan ng tao yung pagdating ni Kristo, ang pinaghahandaan nila yung mga minor na bagay na nagaganap ngayon sa sanglibutan. Although ulitin ko, minor in a sense comparing doon sa mga major problem na pumapatay ho talaga sa tao dahil sa kawalang ingat sa ating mga katawan. Yan ho, nababaluktot na yung mindset ngayon ng maraming tao kung ano ang mas dapat paghandaan. Doon sa pamin ho, talagang hindi ho masyadong napagtutuunan yung magutoman yung mga yan. Yung iba sa mga may kakayan ng magbigay, hindi naman talaga magbibigay. Yung iba magbigay lang ng maliit na bahagi doon sa kanilang yaman, pero hindi naman ho talaga. Kaya nga merong mga nagmamalasakit na loob na mga sikat na mga, for example lang ito, mga rockstar kunyari sa Europe na magko-concert para sa fundraising, para sa itulong sa mga kagutom. At maayos na gawain yon. Pero pagdating nitong mga viruses like COVID, syempre, wala naman pinipili yan. Mayaman ka man o mahirap eh. Di ba? Kaya panic ho ang lahat. So ulitin ko mga kaibigan, itong mga nangyayari sa mundo, mga tanda ho ito bago dumating ang ating Panginoon. Maring handa ka sa COVID-19, pero handa ka ba sa Christ na darating? So yan po ang isang katanungan na dapat po nating pag-isipang mabuti. At sa atin nung pagtatapos, amin hong ipinagpapasalamat na patuloy kayong umantabay at tayo po ngayon ay magtatalaga na sa ating Panginoon, sa ating pagtatapos at ipagpapasalamat sa Kanya, sa ating Diyos, ang Kanyang gabay sa bawat isa sa atin at tulungan niya tayo na magkaroon ng mas positibong mindset. Dahil ang ating sanglibutan magwawakas na. Darating ang ating Panginoon. Hindi natin alam anong araw, anong oras, anong taon. Pero ang tiyak, kapag tayo'y handa sa ating spiritual na kalagayan, sa ating emotional na kalagayan, sa ating social, sa ating physical, yung four-dimensional nature of man, physical, mental, social, and spiritual, ihanda natin yon. Dahil sa pagdating ni Kristo, ang tanong, makakatayo ka ba? Makakatayo ka ba? Kaya yan po ang ating idalangin sa ating Panginoon. Tayo po'y mananalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat. Napakabuti po ninyo at inyong binigay ang tunay na sitwasyon na nagaganap sa mundo. Nang lahat ng ito'y kaganapan lamang ng inyong sinabi nang kayo'y narito pa sa lupa na mga tanda bago kayo mahayag sa mga alapaap ng langit. Sana ang takot, pangamba o anumang mga negatibong isipan sa aming mga kababayan at sa mga tao sa buong mundo ay maalis at ituon ang pansin sa pag-asang darating na itinuring na mapalad na pag-asa walang iba kundi ang pagdating ng inyong bugtong na anak. Ito nawa maging focus. Dito nawa matatag ang amin hong pananampalataya. Dito nawa matatag ang lubos na pag-asa at mapalad na pag-asa na pinanghawakan ng inyong mga alagad. Maging karanasan din namin, O Diyos,
na magkaroon ng ganong isipan, ganong katatagan sa puso't isip upang ang anuman takot mawala sa amin at patuloy kaming magliwanag sa aming kapwa-tao. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang programang Reasons of Faith ay pansamantalang nagpapaalam. Sa aking nakaagapay dito ang aking unika iha, Princess Alia Sarmienton bilang ating technical. At kasama ko rin po ang aking may bahay. Ito si Brother Melvin Sarmiento na nagsasabing pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.